Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magko-komento tayo patungkol po dito sa isa sa mga pinaka nga masasabi kong controversial na inendorso ni BP Sara at ito ay si former Mayor Isko Moreno na kumakandidato ngayon bilang Mayor uli ng Maynila. So, bakit natin pinapunan ng interest no? Kasi, una, kung maaalala ninyo, meron akong video noon na ginawa na kung saan nagkomento ako na nakikita ko sa hinaharap na maaaring magtambal sa national election itong si BP Sara at si Isko Moreno. So, sa pagkakatanda ko rin sa prediction ko noon, kung dumating ang 2028 national election at mamimili ng katandem si BP Sara, ang nabanggit ko ay walang pinakamagandang matambal kay BP Sara kung hindi si Mayor Isko Moreno noon. Pero sa pagkakaalala ko, nabanggit ko rin doon na dahil nga sa kumandidato rin presidente si Isko Moreno noon, imbis na yung aking binanggit na dapat senador muna, syempre tao lang tayo at kung minsan sa gitna ng kasikatan natin, hindi natin talaga nasasalat ang pananaw o ang damdamin ng tao. Ang umiiral lagi ay yung ating ego. Na tayo ay kilala at sikat, kilala sa buong Pilipinas, ay agad-agad na tatakbo tayong presidente na tinutulang ko noon. Pero siyempre, nangyari na, naganap na. At alam naman natin na naging resulta, ang nanalo ay si President Bongbong Marcos at siyempre, si BP Sara na parehong nanalo ng landslide. So, kung nakinig sana sa atin, kung napanood sana ni Mayor Isko Moreno yung ating prediction, baka ngayon ay senador siya. Pero siyempre, para sa sinabi ko, umiiral pa rin talaga ang misyon. Pero ngayon ay bumabalik uli sa sa mundo ng politika si Isko Moreno. At siyempre, bumabalik siya bilang mayor at napoproject na malaki ang tsansa na manalo siyang mayor uli ng Maynila. Kaya, nabuhay uli yung aking prediksyon na maaring ito na yung masasabi nating paghahanda para sa 2028 national election ni BP Sara. At siyempre ang kauna-unahang, sa pagkakaalam natin local politician na susuportahan ni BP Sara ay si Isko Moreno. At siyempre, marami pa ang hindi siguro nakakapunan nito, pero ako napuna ko na. At tinanong ko na rin sa sarili ko, bakit si Isko Moreno ura-urada kaagad ang sinuportahan ni BP Sara at bakit indirectly sinusuportahan ngayon ni Isko Moreno si BP Sara. Sa una, yung practical na sagot yan, ambisyon, siyempre. Alam naman natin na kapag ikaw ay tumakbong na presidente,
matitikman mo na matitikman mo na yung yung lasa, panandalian ng komandidato at posibleng manalo sa pinakamataas na posisyon. Pero syempre, nagkamali nga si Isko Moreno sa pantaha noong mga panahon na yon, kaya natalo siya. Maaring ma-question ko, yan, kung nanonood si Mayor Isko Moreno, ay wala na sigurong pinaka magandang gawin para ma-achieve mo yung inaasam mong pwesto na pagka-presidente. Siyempre, kailangan dumaan ka muna sa pagka-misi. Kasi kung isasuggest ko pa na sana senador na lang ang tinakbo mo, parang hindi na appropriate na gawin pa yon. Dahil siyempre, ang trabaho ng senador ay mag-legislate o gumawa ng batas. Pero marami ang nagsasabi, lalong-lalo na yung mga eksperto, na, well, stepping stone talaga ang Senado para sa mga potensyal na maging pangulo ng ating bansa. Pero siyempre, kung ikaw ay kakandidatong pangulo, kumbaga managerial position yan eh. Kailangan alam mong magpatakbo ng isang negosyo o sa kaso na to, ng isang bansa. Pero kung ikaw ay nagle-legislate lamang ng batas, parang medyo kulang pa. So siguro pinakamaganda na nga rin yung bumalik siya sa pagka-mayor para mahasa pa yung kanyang managerial skills. So, executive position pa rin naman locally yung kanyang tinatakbuhan. So, malaking bagay yon, preparasyon para sa 2028 national election. Dahil nasisiguro ko na kapag dumating ng oras, malusutan ni VP Sara lahat ng mga problemang kinakaharap niya ngayon at dumating ang 2028 national election na legal siyang makakatakbo. Nakasisiguro kung si Isko Moreno na ang kukunin niya bilang vice-presidente. So, si Isko ang kukunin niyang katandem. Una, may pangalan, sikat. At syempre, may karanasan na rin sa pangangasiwa ng isang bayan. Malaking bagay na yon o malaking tulong na yon para kay VP Sara. At syempre, pareho pa silang batang-bata sa politika. So, ang ipinangangamba ko nga lamang syempre dito, lalong-lalo na nga minanok siya ni VP Sara, ay kung papala rin na manalo si Isko Moreno, nakasisiguro din ako na sa unang araw pa lamang ng pagbalik niya sa munisipyo ng Maynila, bukod sa lokal o sa problemang lokal ng munisipyo ng Maynila, makakaramdam din siya ng mga problema sa mas mataas na opisina. Hindi ko nababanggitin kung anong opisina yan, pero siyempre, given naman yan. At bibigyan siya ng mga problema na maaaring magpadiskarel ng kanilang niluluto na tandem sa 2028 national election. So, kailangan din na maging matibay si Isko Moreno kung talagang nais pa niya na tumuntong sa pang-national na posisyon. Pakatandaan po natin sa 2028 national election ay damay na naman ang lokal na eleksyon nun. So,
kumpleto yon, magmula mayor hanggang pangulo ng bansa ay iboboto natin sa 2028 national election. At ika nga pabor din kay Mayor Isko Moreno dahil ang Maynila ang ikinukonsidera na kapitolyo ng Pilipinas. So maraming mata ang nakatingin ngayon kay Isko Moreno, lalong-lalo na kapag siya ay nanalo. Ngayon, hindi pa mainit ito Hindi pa mainit itong usapin na to. Pero once na manalo si Isko Moreno sa pagka-mayor ng Maynila, kaagad-agad ng susunod. Kaagad-agad ng susunod yung mga espekulasyon na baka siya na nga ang kunin na bise ni Vice President Sara Duterte sa 2028 national election. At kinakailangan na maging matalino si VP Sara at si Mayor Isko Moreno sa kanilang bawat hakbang papuntang 2028 national election. So, ngayon ang pinag-uusapan ay itong mga kontrobersya ngayon na bumabalot sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kapara sa sinabi ko, pagkaraan ng eleksyon na to, sigurado ako na maraming makakate ang isip, yung matataba ang isip diyan, nagagawa na kagad ng istorya patungkol sa tambalang Isko Moreno at Sara Duterte. Gusto ko lamang mauna para kung sakasakalit mag-umpisa na ang sarsuela ng politika, nauna ako. Pares lang din nung nakaraang eleksyon, nung 2022 national election, na kung saan sa pagkakatanda ko, wala pang humulan. Siguro mga 1 or 2 months pa bago yung filing ng Certificate of Candidacy, hinulaan ko na tatakbong VP. Noon ay Mayor Inday Sara at ang tatambalan niya ay si Pangulong Bongbong Marcos na nagkatotoo naman. So, hindi naman mahirap basahin ng politika. Titignan mo ang galawan nila at kung paano sila mga tuwiran. Makapagbibigay ka na ng ideya kung ano ang maaaring maganap. So, dito ko muna tatapusin ang video na to at syempre, maiksi lang to. Kumbaga, gusto ko lang mauna. Kung magkamali, okay lang, pero kung tumama naman, syempre, medyo tataas ng konti yung ego ko naman, di ba? Ibig sabihin, tumatama yung aking mga nakikita sa galaw ng politika sa ating bansa. So maraming salamat po sa inyo lahat at magandang araw po sa inyo.